evening! Welcome! This is your show. This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 6. And today is February 6, 2026. Episode 6, February 6, Yeah. 2026. And today is a Friday night. Magandang gabi. Andiyan, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, good evening, good evening. Ayan. Ay, yes, ang dami po nating live audience. Ay, crew pala. Ay, oo, dito nga po pala sa studio. Yes. Wow. Ibang klase, ang dami na natin. Isang dating kabado na umakyat na may ano yan acrophobia. Acrophobic na ano to, Tama. nilalang. Ngayon hindi na. He was able to Yes, grabe. to hurdle yung ano niya na yun. Iba Yung talaga problema niya. Bert, no? Pag nagpapagamot ka sa hilig. Ayun. Iba talaga. Matinda yung yung acrophobic nito eh. Natalo. Yung afraid of height. Grabe. Congrats sa kanyang Kunya, pag-akyat. congrats. Congrats sa iyong pag-akyat, ha? Yan. Tingin din niya pa rito sa Oo. Ano pag-uusapan na kami dalawang ganito? Ayan. Ay, sana kasama po namin kayo sa katuwaan namin dito sa studio. Opo. Ay. Yes. Ang saya maging masaya, no? Ay, oo Saya naman. maging masaya. Kaya nga, para magtuloy-tuloy yung saya na yan, pinili ko rin yung mga balita na medyo magbibigay ng saya sa akin. Yan, sige. Ay, isa na, umpisa natin Yes. yung 190 na Pilipino na na-scam sa Cambodia. So, matagal silang nakulong or whatever na ano doon. At least nakabalik na sila ng Pilipinas. thank you, Sabay-sabay. Pero ang dami, 190. Grabe naman Oh. yun. Yan. And then, isa pa, si Bruno Mars. Yes. Alam mo pride ng Pilipino yan dahil Yes. may lahing Pilipino no? Correct. Opo. Napanood mo ba yung kanyang kanta, yung presentation niya ng Grammy Award? Di pa nga tataber Ay, eh. ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang title, ano ba ito? I Just Might, ang title ng I kinanta Just niya. Sa Might. composition niya no? Pero, Opo. pag pinanood ko Pag Yes. pinanood mo, parang may babalik sa iyo na certain periods in time sa buhay. Yung usong-uso yung mga soul music. Ay, wow. Soul and swag music. Ganda. Ay, pati yung mga nanonood, makikita mo standing ovation. Ay, galing. Ako. Yan, panoorin mo yung Sige, presentation na yun ni Hanapin. Bruno Mars. Yan. Hanapin. Ang dami natutuwa. Ibil ako. Lalo ako napapa-audio kasi Oo. lang yan. Tsaka feeling ko tataber magugustuhan mo ngayong music niya kasi binabalik niya yung 70s, 80s. Yun na yun. Ganda. Galing. Bruno Mars. Parang siyang old soul na tattoo. Kasi pati movement Ay, niya, okay. yung itsura niya. Ang ganda. Makikita mo, nag-enjoy ng gusto pati yung Oo. backup ano niya Opo. Nag-enjoy pa talagang 1980s talaga yung mga gitarista na papa-induct din ng Yes. Opo. Ang ganda pa rin tuwa-tuwa ako doon. Bali. Ayan. Pero ang isang natutuwa rito yung gold Olympian Uy. natin na si Carlos Yulo. Yes, Tataber. Kita mo naman, bigyan ka ba ng condominium worth $500,000 Oh my US God. dollar. US dollar. US dollar, ha? Sino nagbigay? Megaboard. Wow. Yun ang worth. 25 million, I think 25 to 30 million ang worth ng suite na yun. Oh my God. Kasama yan sa premium niya. Oo, Tataber. Wow. Grabe. Kaya magti-training na ako starting tomorrow. Magti-training na po ako starting tomorrow. Yes. Just imagine, mapapanood nila isang gwapong matanda from Taft Avenue. Lumipat ng Mega World. Grabe, breaking news yun. Talaga, yun kaya pinili ko yung magandang balita. Hindi ko na pinili yung ibang. Oo nga. Nakakainis lang eh. Totoo, Tata Bert. Ay, naku po, grabe. Ito talaga. Para sa'yo talaga. Yeah. Carlos Yulo. Ayan. Ayan po. May batiin ko lang, Tata Oo, Bert. sige. Sorry po. Batiin po natin yung mga nanonood sa online. Tita Helen. Hi, Helen. Ate Irene. Irene. Miss Rita Pala. Ate. Yes, sorry, Tata. Ate Aida. Hi. Kuya Joseph. Miss Linda.
Oh, Tita Belen. Baba ka pata sa akin ang kanta yan si Miss Linda. Ay, mamaya. Oy, abangan nyo. Naku, ito, most requested siya parate. Kaya, go. Hello po kay Miss Maria Corazon Dalida. Hi! Yan. Ay, si Ate Aida may comment. Uy. Tata Bert. Hello po sa lahat ng nandyan sa Healing Center. Shoutout po kay Mahal. Salamat! Ay, salamat. Ay, kayo ba? Tata Bert? Kayo pa rin Ate Aida. Baka kayo na blind item na ano, ha? Ayan. Naku, mahal na rin tawag mo Ate Aida. Di bale. In time, ma-reveal din. Kung may gender Mag-reveal reveal, din. may jowa reveal. Yan, antayin natin. Tawa-tawa lang siya. Ayan. Sige po, Tata Bert. Ano pang mga magaganda? Ala, yun yung manaso, parang napili ko na ano eh. Pero maganda, Tata Bert. Kailangan natin yung mga magagandang balita. Ayan. Kaya sinusort out ko talaga yung ano muna, yung makapagbigay ng magandang, at least inspiration. Yes, totoo. So, imagine nyo kung may skills kayo, pag-practice na. Kasi si Carlos Yulo, talagang hinahasa yan eh, bata pa lang. O, diba? Hindi masama At kung mangarap. malapit na sa amin ng katira eh, pwede ko puntahan eh, para mag-start na ako ng training talaga. Malapit na sa amin, walking distance. Malapit sa Manila, suya sila eh. Oo. So, next time, pag natuto na si Tata Bert, imbis na brisk walking na yung nababalitaan natin, nako. Nagsa-somersault na. Yes, tumbling na. Nako. Sino tong matandang tumbling naman? Yan. Carlos Lolo. Hindi Yulo. Carlos Yolo. Ayan. Ay, may comment po si Ate Aida ulit. Mahal ko talaga yan si Tata Bert at Ate Linda. Yeah. Ate Aida, showbiz ka talaga, Ate Aida. Hello po, Miss Jovelyn Daito and Sir Julius Amador. Hello. Ayan. Salamat po sa panunod ngayong gabi dahil napakaganda ng topic namin. Totoo. Yan. Ito naman yung English version, nung nakaraang Tagalog version. Sa wikain, nung nakaraan eh, sa wikain eh. Sa wikain. Ngayon, yung English version noon, na kung tawagin ay idioms. 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 Buti hindi idiots. Ay, idioms. Ayan. Yung mga idioms po kasi hindi nyo napupuna, no? Minsan nagbabasa kayo, suddenly may na-encounter kayo ng mga phrases. Magtataka, bakit ganito ito, no? Eh, isinisingit po kasi ano, inilagay yan, parang pampaganda ng mga salita na inilalagay doon. Although mag-iisip ka ng gusto, bakit ganon? So you need to research talaga Pero once na nasanay ka na sa kagagamit niyan, doon mo ma-appreciate talaga ng todo kung bakit ginagamit niya ng mga writers. Even mga songwriters. Uy, oo Yeah. nga. Mas may dating kasi, Tata Oo, Bert. totoo naman. Tama sabi mo, may dating pagka ginagamit yan. Yes, ayan. So, ang idioms, bigyan ko lang Tata Bert ng brief sige. history. Ayan. May panty history ba? Hindi, brief history tayo. So, yung idioms, marami yung pinanggalingan po, no? Yung mga nagtatanim dati, mga sinauna pang panahon, mga nagsisailing, lalo na yung sa gera, yan. Si Shakespeare, I'm sure kilala nyo. Yan yung mga poet, no? Okay ba yung poet mo? Ayan. At ito, I'm sure na alam nyo na gumagamit talaga ang Biblia. No, Tata Bert? Matalinghaga talaga. Ayan. So, ayun. Ikaw, Tata Bert, anong mga facts mo or mga... Yun nga, no, doon nga, nakita ko kasi yung ganda nung mga idioms na ito. Would you believe na noon na talagang para bang nalulungkot ako ng gusto. Pero para mabigyan man lang ng panahon ng para hindi lang babakante yung oras ko, pinagtiyagaan ko yung dictionary ko na ganyang kakapal. Wow! Page per page hinahanap ko yung mga words na ginagamit sa idioms. Kaya sanay ako gumamit ng marami akong alam na idioms. Yun, ang naano ko. Totoo yun. Hilig mo po talaga magbasa, no? Yun, noon. Biro mo dictionary, kapal ko, ano mo. Hindi ko naman minememorize, hinahanap ko lang yung mga idioms. Meron, yung dictionary ko kasi meron eh. Opo. Noon pa yun.
Grabe. Kasi pag may narinig ka nag-uusap, ay, bakit ganun? Bakit ganun yung sinabi? Yung pala, hindi siya literal. May inner meaning siya. Gumagamit ang mga words, pero kung iaano mo, hindi yung literal meaning ng mga words na yun ang ibig sabihin. Correct. Nagkikreate siya ng bagong meaning. Sige po. Sige, Tata Bert, sa sample na ba muna natin? Sample na muna. Sige, ayan. Feeling ko, ito very common. Kahit mga Pinoy, naririnig to. Once in a blue moon. Yun. Yan. Oo, kasi parang... Once in a blue moon. Yes, very common na idiom. Ano bang ibig sabihin ng once in a blue moon? Talagang bilang lang yung pangyayaring gano'n. Yan. Once in a blue moon na tama ang binoboto ng mga Pilipino. Yung mga gano'n. Yun. Or once in a blue moon lang nagda-diet si Anje. Yeah. Oh, ganon, diba? Ibig sabihin, bihirang gawain o bihirang mangyari. Yes. Oh, dahil po, ang blue moon ay bihira din mangyari. Kaya parang dun nila nakuha yun. Ikaw po, Tata Bert. Ang sa akin, kaya natin naging topic ito, no? Yes. Nanonood ako ng TV, then na-encounter ko na nagsalita si Migs Bustos. Ang sabi niya, doon sa kausap niya, you should have walk the talk. Uy, walk the talk? Walk the talk ako. Walk the talk ako. Inisip ko ng ganyan. Then, hinanap ko ang ibig sabihin. Yung pala, kung ano, yung sinasabi mo, ginagawa mo rin. Kung ano yung sinasabi mo, dapat yun din ang ginagawa mo. Ganda. You walk the talk. Galing, no? Kaya yun naisipan ko na isuggest sa iyo na bakit hindi natin maging topic minsan. Totoo. Tsaka, pag inisip mo yung walk the talk, no, parang sakto siya, tapos poetic pa, no? Kaya maganda siya pakinggan. Nagra-rhyme walk the talk. Walk the talk, diba? Walk the talk, pagdating doon, kumatok. Yung pa. Wala na naman kwenta pa si Anjeto na. So, focus lang po kay Tata Bert. Focus lang. Ayan. Ito, Tata Bert, feeling ko common na common ito. Raining cats and dogs. Yes. Ayan. Diba, magtataka niya, anong raining cats and dogs? May animal cruelty ba? May ano ba? May migration ba? Hindi po. Ang raining cats and dogs, ibig sabihin, malakas. Matinding ulan. It's raining cats and dogs. Parang nag-aaway kasi yung cats and dog eh. Correct. Kaya ganun. It's raining very hard. Correct. Tsaka isa rin na pinagmulan niya kaya naging cats and dogs kasi yung mga lumang-lumang kalye dati, maraming bit-bit na animals, talagang parang jam-pack lahat. Yun. Kaya, yung cats daw, parang sila yung bagyo. Yung dog, parang sila daw yung hangin. Parang ganun. Yun ang symbolism nila dati. Ayun. Kaya, how's the weather? It's raining cats and dogs. Diba? Charay natin. Sige pa, Tata Bert. Meron din iba, naririnig yan. Wow, bakit nagsisilita yung isang manliligaw? You are the apple of my eye. Ay, oo nga. Yan, no? You are the apple. May kanta nga si You are the apple of my eye. Sige, ikaw ginamit ni Stevie Wonder sa kanyang kanta. Ano ibig sabihin ng apple of my eye? Someone or something you cherish above all others. Talagang binibigyan mo ng paghanga yung isang bagay na yon. Apple na siya sa iyong mga mata. Yeah. The best, ika nga. May side comments po dito yung mga live audiences. Hindi naman daw po ba nabubulok? Oo nga. Yun lang. Yun lang. Kaya pili ka ng mga hindi nabubulok. Ayun. Tsaka bakit apple? Siguro kasi apple, because an apple a day keeps a doctor. Hindi ko alam. Bakit apple kaya tayo? Hindi ko rin pero among the fruits kasi, yan ang very well known kasi na maraming nagagandahan. Very healthy siguro. Another thing, yung shape niya, parang heart. Ay, oo nga. Ay, ang galing mo doon, Tata. Oo nga, no. Totoo. Tapos, sorry, Tata Bert, natawa lang ako. Kasi, si Stevie Wonder yung kumanta. Yung kumanta apple. Hindi, at least pinicture na lang niya sa mind niya. You are the apple of my eye. Sorry, Stevie. Paring Stevie, pasensya na. Ayun. Sorry po. Ito, Tata Bert. Very common din to.
think outside the box. Uy. Or out of the box. Ha? Lalabas ako? Sasakay ako ng box? Sa karton? Lalabas ako? Hindi po. Pag sinabi mo, think outside of the box, kasi usually, pag naka-box, diba, para napaka maliit lang yung pwede mong makuhang impormasyon. Sinasabi nun, lumabas ka dun sa kaisipan na yun, sa box na yun, maging creative ka, mag-isip ka ng mga ibang, yung mga strategy, yung mga ganon. Kasi, ang pinagmulan pala nito, 9-dot puzzle. So, kung doon ka lang nakafocus, paano mo siya isosolve? Kailangan mo mag-isip pa bukod doon. Ganon. Yes. Ikaw pala, Taber. Sa mga legal circles, no, Uy. sa mga legal, madalas maririnig mo sa kanila yung salita na it don't hold waters. Uy, ako? It don't hold waters. Ang ibig po sabihin noon, yung argument niya o theory niya is flawed, meaning erratic, illogical, or hindi believable. Walang katotoo, it don't hold waters. Oh. Yun, ika nga parang hindi makakahawak ng tubig. Lulusot at lulusot yung tubig. It don't hold waters. Sa mga abogado yan ginagamit. Talaga? Galing mo tatabi. Yung argument don't hold water. Ganon. Oo, no? Parang ngayon ko nga lang na wala kasi wala ko sa legal kaya very yan. Ganda nun ayan. Ano pa po ba? Ito, Tata Bert. Break the ice. Ayan. Pag nag-away si Nangnang, tsaka si Ice. Break the ice. Hindi. Pag sinabing break the ice, kasi, di ba pag nagbabasag ka, naiiba yung momentum, yung energy. So, kumbaga, kunwari, hindi kayo magkakakilala sa isang meeting. Pag sabi mo, let's break the ice. Para lang, ma-relax kayo, maging komportable kayo. Ayun. Habang nilalamig kayo dun sa aircon. Yun. Aywan. Yes. Meron pa. Tinanong ka, kinumusta sa isang kaibigan mo. Pumunta ba si Gano'n? He just kicked the bucket a month ago. Hala, ano yung tatay? Ibig sabihin, namatay na isang buwan, nakaraang buwan. Kick the bucket to die. Condolences po, Tata. Yun. Ay, sorry. Kick the bucket. Kick the bucket. Bakit kaya? Yun nga, hindi ko malaman kung bakit, pero yun Baka, ang natatandaan ko ng mga pelikulang cowboy noon Ay, opo, diba, makes draw. sense. Tapos may draw. Bang! Nagbarilan. Namatay isa. Naglalakad yung nanalo, sinipa niya yung yung bucket na may tubig. Yes. Ganon. Oo nga, puso nga sa mga pelikula po yun. Ayun. Kala ko naman, kumain siya ng isang bucket ng KFC na high blood, di ba? Mga ganun. Ayan. Ano pa ba? Sa akin, Tata Bert. Ito, Tata Bert, medyo pili ko common din. Narinig rin to ng mga Pinoy. A piece of cake. Yan. It's just a piece of cake. Ano kaya yun? Mataas ang sugar. Hindi po, pag sinabi mo piece of cake, napakasimpleng bagay lang. Napakaliit. Kaya piece of cake, kayang-kaya yan. Yan. Yun ang ibig sabihin mo. Yung may mga tao naman noon, ano ba itong tawag dito na nagsisinungaling. Ayaw magsalita ng diretso. So, gumagamit ng kung ano-ano mga salita. Para bang, he's beating around the bush. Ayaw, para may tinatago. Beating around the bush. Meaning, avoiding the main topic. Strolling. He's beating around the bush. Kasi parang paikot-ikot lang Yan, sa ganun. bush. Walang pupuntahan. Okay. Ayan. Sa akin po, hit the sack. Ayan, ano kaya yun? Hit the sack. Pag sinabi mo, I'm hitting the sack. Bye. I'm too tired na. Yes. I'm hitting the sack. Correct. Matutulog na. Correct. Kasi literally, siguro yung mga tao, dati pagpagod na, kung ano na lang maabutan nila, kung may sack, matutulog na, magpapahinga. Ayun. Sige po, Tata Bert. Merong burn the midnight oil.
Uy, parang... Burn the midnight oil. Yung sobrang kahit na gabi na ng sige pa rin na trabaho. Working very late pa rin. Burning the midnight oil. Midnight oil. Mm. Kaya... Baka siguro natin kasi unang panahon nung walang kuryente, no? Yun Pwede, ang ganun na siguro. magdamag talaga. Ano po yung white elephant nga? Nalimutan. Ang white elephant naman, term na ginagamit yan doon sa mga proyekto na wala namang naitutulong talaga para makagawa lang ng project. Oh. Example po nito, Dolomite Beach. Yan, di na white. Ang tawag ko nga dyan a white a Dolomite Beach is a white elephant. Fake ano pala. Fake memory. Yun. Parang wala ka na makikita bakit ginawa yun. Hindi naman maganda. Tama. Wala naman na itutulog doon sa wala. Correct. Yan ang isang matatawag na white elephant. Ito pala ang white elephant. Okay. Thank you po, Tata Fer. And thank you, Miss Linda, sa question. Ayan. Naisip ko parang white lie din pala, no, Tata Fer. Yung parang hindi rin. Parang totoo. ganyan. Parang close to that. White lie. Yung white hair, Tata Bert. Natural yan, natural yan. Walang, literal. Kailangan yan. Opo. Dito yan, alababay. Yan. Ako na po ba, Tata Bert? Eto, pag may mga presentation, may plays, break a leg. Parang, bakit? Ba't ko babaliin yung leg ko? Pag sabing break a leg, good luck siya. Uy, good luck. Good luck sa mo. Sa ganitong, sa White Elephant Project ko. Yun. May isang kanta na head over heels. Head over heels. Something lang ganyan na head over heels. Ano ba ibig sabihin ng head over heels? Madly in love. I'm head over heels in love with you. Oh. Madly in love. Madly in love. Kanino ka, Tata Bert, head over heels? Basta. Alam ko na siguro, Tata Bert, kaya head over heels. Kasi parang, hindi ka na magkandaw gaga, parang ulo mo hanggang parang nakalutang na, hindi mo, baka ganun. Yung head over yung heels mo. Tama ba? Head over heels. No? Hindi, ang pakiramdam ko doon, mula head hanggang heels, lampas siya sa akin Tama. Parang, wala. Ako today? Parang ganon. Lampas-lampas ang pagmamahal ko. Yeah. Okay. Ayan. Sige. Sa akin po, ito, very common to, lalo na sa mga nakatira sa Antipolo. On cloud 9. Pag sabi, I'm on cloud 9. Yung parang, sobrang saya mo. Sobrang saya mo. Hindi mo ma-explain. I'm on cloud 9. I can't explain. Mga ganon. Siguro kasi, di ba, pag nasa clouds ka, parang you feel, fulfilled, content. Hindi mo ma-explain. Kaya yun, on cloud 9. Cloud 9, baka naman. Tama. Isang may nakikita ka rin na isang tao nakaupon ganyan na parang iniisip. Lalapitan mo ngayon. A penny for your thought. Yan. Pwede bang malaman ang iniisip mo? Yun ang ibig sabihin nyo. A penny for your thought. Yun pala, Tata Bert. Parang, random lang, parang feeling mo, itatanong mo lang. Yan. Okay. Diba yung pagkakarinig ko? Penny. Tapos, for your thought. Yung penny kasi tsaka thought, pag pinagsama. Oo nga, Parang iba. Bumubuo ng isang Tata Bert. At balita ko, Tata Bert, may kantang penny for your thought. nga. Di ba? Diba? Hindi ko kami Kinantayan ng scripted. Tabares dati. Siguro maganda kantahin na rin natin sa kanila para maintindihan. Yes, Tata Bert. Tsaka yun, baka na-explain dun sa kantang yun. A penny. Yan. Pero, alam ko, Tata Bert, pero ka pong ka-duet dito. Ay, wala po. Wala ko, meron Sayang naman. Palakpakan naman natin si Tata Bert. Woo! Let's go, Tata Bert.
Pasensya na at hanggang ngayon talagang minamalat pa rin ako. Kaya. Kaya. Yes! Ulitin ko, Tata Bird. Okay lang. I've got to know where I stand. I just got to know where I am with you. So here's a penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime to tell me that you love me. A penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime to tell me that you love me. Walking, holding hands. You say you're mine, all mine. Then soon enough, face steals your eyes away. It's just a guessing game, and I can't help feeling used. Love shouldn't be so darn confused. So here's your penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime to tell me that you love me. A penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime to tell me that you love me. People love to talk, they say you're using me. No, face to face is where I'm the only one. If I had a crystal ball, I would guess into your mind. I'd see you thinking in my ship was sinking if you're leaving me behind. So here's a penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime to tell me that you love me. A penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime to tell me that you love me, girl. It should be so darn easy to do if you love me like I love you. Girl, if I had a crystal ball, I would gaze into your mind. I'd see your thinking in my ship was sinking if you're leaving me behind. So here's a penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime to tell me that you love me. A penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. Girl, it should be so that easy to do if you love me like I. So a penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. A penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. A penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. A penny for your touch, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. Yes! Thank you! Thank you! Grabe. Napagtsagaan. Naku, Tata Bird, parang wala ka namang upo, kaya mo yung mataas. Grabe naman. Ako. Tama. Penny for your thoughts. Ay, ang galing ni Tata Bird. Thank you, Tata Bird, sa iyong pag-awit. Ayan. Sige, tingnan natin. Comment po kayo, baka may mga alam kayong mga idiomatic expressions Oo. dyan. Yan. Mga alam-alam niyo. Sa mga argument, maririnig mo rin madalas yung salitang bottom line. Yeah. Oh, This is the bottom line of what is we are discussing here. Sabi nila, ibig sabihin ng bottom line, most important point, final outcome, or net profit. Bottom line, yan ang mga ibig sabihin niya. Yan. Wala na kasi bottom na yan. Wala na ano dyan ko. Yan ang hangganan. Yes. Kumbaga, ito yung gusto ko sabihin tapos na. Yan, tama ka. Oh, okay.
Ito, Tata Bert, feeling ko narinig to ng mga, feeling ko common din sa mga Pinoy narinig nila siguro. Hold your horses. Ah, yeah. Wala na kami kabayo. Actually, na namin sa bahay. Hold your horses. Yeah. Kaya, ano kaya hold your horses? So, ibig sabihin, pause muna, wag mo na magwala. Yeah. Chill lang, relax lang. Kalmante. Kalmante. Hold your horses. Baby, kalma. Yan. So, kasi ang siguro no origin nito, yung mga horse, very ano yan, di ba? Siyempre sila sinasabihan yung nakasakay, hawakan mo yung mga kabayo niya. Yes. Pigilan mo yan. Correct. Kaya hold your horses. Yan. Saan nga ba nanggaling mga idioms na yan? Sinong nag-create? Ano? Marami namang mga ano yan inimbento nila. Parang natural nang lumalabas na lang yan, ginagamit na ng iba. Mga words yan, mga words na pinagsama mo, hindi yung literal na meaning yan lumalabas. Nagki-create siya ng bagong meaning para doon sa phrase or sentence na gagawin. Yes. Galing nga. Galing nga po. Ganda. Sige po, Tata Bert. By and by. Yan. By and by. By and by. Ibig sabihin ng by and by, madalas nakikita nyo, narinig nyo, by and by. Eventually, before long, soon or after a short while. Oh. Yan, eventually, by and by. By and by. Oh, okay. Akala ko bili lang ng bili. By and By by. and by. Ayan. Ito, Tata Bert. Feeling ko narinig ditong mga, kill two birds with one Yan. stone. Ayan. So, wala po ulit animal cruelty dito. Hindi pa pinakita ka dalawang ibon, babatongin mo. So, kumbaga, meron kang, let's say, lalo na sa mga nanay, kayang-kaya nila gawin to. Kunwari, kailangan nila maglaba. At the same time, nag-aalaga sila, yon. Parang pag may ginagawa kang opportunity, kaya mo nang isahan, di ba? Tama. Oo. Di ba minsan si senior, minsan may healing, may AGT na pagsasabay niya, yun. Killing two birds with one stone. Sa isang gawa, mayroon dalawang bagay ang naaayos. Yes, Yan. at natatapos. Yan. And then, Sige, sige, idioms ba yung birds of the same feather flocks together? yan. Okay. Yes. Opo. Birds of the same feather flocks together. Ibig sabihin, parehas sila. Ng isang sinasabi, isang ginagawa. Yan. Yan. Lalo na sa mga magkakaibigan, nako, magkakapareho yan. Yan. Mga ganun. Meron din, marinig nyo rin to at mababasa minsan, yung burn one's bridges. Ay! Yes, Tata Bert. Ibig sabihin yan, to irrevocably destroy connection relationship. Baga sana yung nasisirang relasyon o nasisirang connection, they will susunugin na yung tulay. Oo. Para hindi na magtuloy yung contact or whatever na Relationship. yung magandang relationship. Nako. They will burn the bridge. Burn the bridge. Ayan. Ano pa po ba? Yung bang broken vow? Hindi ko lang alam. Kanta yan. Kanta yan. Broken vow. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Parang literal po siya. Opo. Mm. Yan. Sige po, Tata Bert. Sa mga legal luminaries, madalas mo rin naririnig yung it don't have a leg to stand on. Uy. Yung argument man na yan, has no leg to stand on. Walang legal basis. Hindi supported by evidence. Ayun. Kumbaga yung foundation. It cannot stand in court. Yun din ang ibig sabihin yun. Makes sense. It don't have leg to stand on. Yes, no? Grabe. Grabe, no? Talagang ano kayong yung meaning ng ano pa po ba? Ito, syempre, lalo na sa mga ikakasal, common to. Tie the knot. Tayo na natin. Yan. Dahil nga, literal, meron naman talagang totoo. tinatali. Pero, they're going to tie the knot. Ibig sabihin, ikakasal na. Ayun. Yung ano ba? May Sige naisip ako yung put your shoes on the other. Shoes ba? Put your shoes on the other. Hindi ko na. Hindi. Meron, parang I will wear his shoes
Kumbaga sa ano, ikaw ang papapil nung ano niya eh. Isusot mo yung sapatos niya. Pero meron ganun. Meron Opo, ganun. meron gano'n. Wear his shoes. Kung bakit mag-a-assume ka ng kanyang identity? Yes. O ikaw ang papalit sa kanyang pansamantala doon sa Yeah. ginagawa niya. Correct. Parang for example, pag sinabi ko kay Miss Linda, if I were in your shoes, hindi ko kaya gawin yung ginagawa mo araw-araw. Yung mga ganun. Kung ako'y nasa, yes. Basta mabango, maglagay ng foot powder. Yeah. Pero ang ayaw nilang isuot na sapatos, yung kay Doc, you know, sumalagit nawa ang kanyang kaluluwa. Doc, na ano ang Doc, ha? Parang, oo nga, Aminado naman siya. Totoo yan. Parang, ibig sa manumbalik yung memory, manumbalik yung amoy eh, no? Yan. Ayan. Ano pa ba? Meron din Sige dito, no? Hanging like the sword of Damocles. Oh my gosh. Wow. Hanging like the sword of Damocles. Parang Lord of the Rings na tong Isang bagay na remains na parang danger sa iyo. Oh. So you have to do something about it. That nasa sitwasyon ka na may danger na nakaumang sa iyo. Yung danger na yun, yung parang sword of Damocles hanging over your head. Oh. Wow. Ayan. Parang ang gagawin ko na lang tatawid, bingit ng kamatayan na lang. Parang na nosebleed ako. Pero parang ganun din yung point. Ganda na ngayon ko lang. Hanging. Hanging. Ayan. Eto, Tata Bert, meron akong Walking on Sunshine. Ayan, Walking on Sunshine. Alam niyo yung kanta yan, sikat yan. Yeah. Yes, ang Walking on Sunshine, kasi ang sunshine, color yellow, very happy. Oh. So parang on cloud 9 ka rin noon, Oo. parang masaya ka. At dahil syempre, kanta nga siya. Kantahin mo siyempre. Mga segue natin. Yes. Walang ka-script. Wala daw. Pero nakapila na. Ayan. Favorite ko kantahin to kasi kahit mismo yung kanta, ang hirap naman na Walking on Sunshine yung kanta, tapos ang lungkot, di ba? At sisigaw ka rin dyan, ha? Ay, yun lang, Tata Bert. Baka tayo ay... baka sabihan mo ka na hold your horses. Huwag kang magwawala, Anje. Ayan. Sige po. Ayan. Walking on Sunshine. Ayan po. Katrina and the Waves. Ayan. Ayan na po, ha? Party tayo, Friday. Balad to, balad. Uy, grabe. Sayangan ito. Ow! I used to think maybe you love me. Now babe, I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door.
nag-i-improve na ng Wow, thank you, Tata Bert. pagkanta niyan, Je. Wow, yan tayo sa mga mabibilisan. Oo naman. Na walang birit-birit. Ayan. Sige po, Tata Bert, ano pang baka mong idioms? Meron din sinasabi na everything is water under the bridge. Oh? Water under. Everything is water under the bridge. Kalimutan na ang lahat ng yan. Let that thing be forgotten. It's all water under the bridge. Yan. Past na yan, pasay na. Opo. Wag na masyadong isipin. Oh, okay. Okay yun. Sa akin, Tata Bert, ito, naririnig ko din to, no? Pero minsan nagagamit ko, it's not my cup of tea. Correct. Tama. Ayan. Dahil po, mahilig ako magkape. So, it's not like that. Joke lang. Ang ibig sabihin po ng not my cup of tea, hindi mo trip. Hindi mo gusto. Ganun lang siya ka-simple. Pero, not my cup of tea. Siguro, baka sa... Dosado na yun. Yes. Baka Cup of tea. Baka nung nasa London, sa UK, di ba, mahilig sila sa matcha. Oh, no, parang hindi nila type flavor. That's not my cup of tea. I like cup of jowa. This is not a tea coffee. Or me. Coffee, tea, or me. Kaya. Yes, Tata Bert. Leave no stone unturned. Oh, ano Leave no stone. unturned. To make every possible effort. Wow. You don't leave no stone unturned. Gagawin mo ang lahat ng bagay para lang ma-accomplish or whatever na Yes. you don't leave no stone unturned. Wow. Ano? May kalaliman pero yun no. Yes, ang lalim nga, Tata Bert. Meron isang praise song na banggit yan, parang si Jesus, He leaves no stones unturned. Ayun, parang ganyan. Ganun, no? Kasi lumabas siya dun sa cave, tinurn niya yung, lang. Yan, okay. Ito, very ginagamit to, parang nauso to. Kung may white elephant, meron naman the elephant in the room. Puro dogs dito. Hindi, ang elephant in the room po, ibig sabihin, napaka-obvious na bagay pero ayaw pag-usapan. Yeah. Parang, di ba? Napakalaki na nung elephant na nandiyan dyan na sa room, tapos ayaw pa rin pag-usapan yung tag-usapan. Yes. Ayaw. Ayaw. Gusto lang lusutan. Yeah. Dito, lalo na sa room na to, madaming elephant, ang dami na papag-usapan talaga. Sharat. Yes, ikaw naman, Tata Bert. Turn the other cheek. Ay! You turn the other cheek. Yeah. Oh. Meaning, responding to insults, injuries, or mistreatment with patience and forgiveness rather than retaliation or revenge. You turn the other cheek. Opo. Parang, di ba nga sa Tagalog, sinampal ka na ibigay mo pa yung kaliwa. Turn the other cheek. You turn the other cheek. Oy. Ito na yung mga dogs in the room. Ayan. Ito, Tata Bert, gamit na gamit din to, narino. Sweep under the rug. Oo. No? Ang sweep under the rug, syempre, di ba, tinatago mo yung dumi dun sa ilalim ng rug. Parang hindi mo na lang pinapansin. Pero importanteng bagay siya. Importanteng bagay. Kailangan solusyonan. Oh, he just swept it under the rug. Parang gano'n. Di ba? Ano ba? In the nick of time. Uy! In the nick of time. Meaning, exactly when needed. Or just before it's too late. Kumbaga sa, dumarating yung mga bagay na kailangan mo in the nick of time. Yes. At the very moment na kailangan mo yun. Wow. You were saved. Yes. Nailigtas ka in the nick of time. Yeah. Yan. Diba? Oh, yeah. Ikaw yung Lord. Yeah. Always. Mm. Dapat Lord, Nick pala yung pangalan mo. Charot. Hindi, ang Nick si ano yun, sa Santa. Si Santa Claus. Ayun nga, si Nicolas. Di ba siya? Oo nga siya pa. Hindi, Lord, ikaw pa rin. Ikaw pa rin, bro. Yan. Ano pa ba? Ay, ito, Tata Bird. Ito, for sure. Alam niya to. Spill the beans. Okay. Yan. Pork and beans. Spill the beans, ibig sabihin mo na.
Ikanta mo reveal na. Sabihin mo na. You spill the beans. Oh. Don't hold it as a secret. You just spill the beans. Spill the beans. Yeah. Gusto ko. Marami na magagamit si Miss Linda ngayon. Sa mga pasyente po bukas, bago po pumasok, meron po tayo English only policy. Charot. Yes, Ate Bird. Rest on one's laurel. Oh, as in Laurel, Ate Bird? Yung laurel na inaano minsan. Laurel na Ano po yun? parang satisfied ka na doon sa isang accomplishment na yun. Ah. Okay ka na doon. You Opo. rest on your own laurel. On that one laurel. Rest on your own Laurel. Oh, okay yun na. You rest on your laurel. Laurel. Ayan. Meron ako, Tata Bert, don't jump the gun. Ha? Ano yun? Bakit mo tatalunan yung bala? Hindi. Pag sa mong jump the gun, in Tagalog po, ibig sabihin nun, huwag mong pangunahan. Tama. Huwag, bigla-bigla ikaw, hindi naman ikaw yung may karapatan gumawa. Huwag mong pangunahan. Ayan. Hold your horses. Love it! Nadudugtong natin. Tata Bert. Sige po, Tata Bert. Ano pa? Cross the bridge when we get there. Ay, ayan. Madam Totoo. ginagamit na. Yes, lalo na kung sa San Juanico ka. Ano po yun, Tata Bert? Avoid worrying about potential future problems until they actually happen. Yes. Saan ka gumawa ng hakba pag nandoon na Correct. yung dapat na solusyonan or whatever na ano. Tama, Tata You cross the bridge when you're there. Yan. Huwag problemahin ang wala pa. Yun. Diba? Sakto, Okay, yan ang don't ibig worry sabihin. about tomorrow. Nasa Biblia din yan. Don't worry about tomorrow. Let Jesus do it. Ito yung gamit na gamit. Don't Yes. judge the book. I love it! From Miss Linda, don't judge a book by its cover. Sabi yan nila. Yes. Oo nga. Ibig sabihin, porket nakita mo lang, pinagdudahan mo na ganito ang ugali niyan. Hindi po ganon. Dahil may mga libro siguro nung unang panahon, ang pangit nung nung design. Pero naman yung laman, pag nabasa mo, napakaganda. Ayan. Don't judge a book if you're not a judge. Di ba yung mga ganyan kumakalat ng mga kalokohan? Sige po, Tata Bert. In the lion's den. You are in the lion's Oh, den. parang hindi ko na Nasa gitna ka, nasa ika nga, no? You are in a very hostile or highly challenging situation. Dangerous yung position mo, kaya you are in the lion's den. Alliance din. Oh. Ayan. You're barking at the wrong tree. Yeah. Marami ang animals, no? Pag sinabi mong barking on the wrong tree, mali yung taong, let's say, nag-aaway kayo, tapos talagang dinuduldul mo dun sa isang tao. Hindi pala hindi yun. naman pala Hindi siya. pala yun. Naku. Ibang tao pala Yeah, dapat. ibang So tree. you're barking at the wrong tree. Yes. Ako boy. Po? Ako boy. Talaga. Parang iba ni idioms niya. Sabi ko, wow. Wow, marunong mga ganun Parang, baka yun ang next version natin. Kung may Tagalog, may English, meron from Sabi ang makapaniwala. Yes, po. Imagine ko. See the light of day. Oh. See the light of day. It means something to finally come into existence. Oh, to see the light of day. Para makita mo pa ang bukas. Para something gano'n, na yung bukas na maganda. Yes. Okay, that's nice. Ano pa ba? Meron pa akong nakita ko sa listahan ko. Turn a blind eye. Yan. Okay, tama yan. Kanta rin to ni Stevie Wonder. Hindi po. Kanta ni Mamita. Sorry, hindi rin po. Kanta ni Darius. Ay, hindi rin po. Ang dami pala nating characters. Iba yung kanta ni Darius Ay, ba? eh. Ay, oo nga. Ano po yun, Tata Bird? Ano yun yung... Ano ba? Pisak bata. Pisak bata. Pisak bata. Isa, pata. Tata Bird, ha? Tawa. Ayan. Pag sa turn the blind eye,
wag kang ay, actually, wag kang magbulag-bulagan. Ganun, Tagalog din. Don't turn your blind eye. Turn your clear eye. Sige. Have a heart of gold. Ay, wow. Have a heart of gold. Yan. Oh. Ibig kong sabihin, you're very kind, generous, sincere, and compassionate. You have a heart of gold. Heart of gold. Puso pa lang ginto. Oh, yun, pusong ginto. Pusong ginto. Tama. Oo, may makaakibat din siyang Tagalog na ano. Ayan. Tata Bert, idiom ba yung ano, the apple doesn't fall far from the tree, nakakabulol. Idiom ba yun? Parang hindi. Parang hindi naman. Parang hindi. Okay. Sige, I'll just turn the blind eye on that one. Charot. Sige pa tayo. Sige po. Time after time. Ayan. Time after time. It means repeatedly, always, consistently, over and over again. Uy, over and over You are doing again. something repeatedly. You're doing something time After after time. Pwede ba parang Tata Bert, parang paulit-ulit, parang gano'n? Oh, yun yun. Ah, yun din. Yun din. Yun din. Yan. Kaya ngayon, magbabago na sa household. Pag nagagalit ang nanay, paulit-ulit, paulit-ulit. Ngayon, you can say it in a very poetic way. Time after time! Time after... O, diba? Imagine mo yung mga, ano, iban, hold your horses! Grabe ta. Alam mo, grabe yung pagbabagong magagawa natin. Yan, malamang. Dahil Malamang dito. maririnig natin ang mga kasamahan natin. Correct. Yan. Talaga, oh. Oo, totoo. Bukas, Tata Bert, pag nag-lecture kayo, mga pasyente, don't turn your blind eye. Listen. Hold your horses and listen. Give me your ears. Yan! Lend Give me your ears! Oo. Give me or lend me your ears. Oo, talaga. Eh, hindi sila nanonood ng AGT. Hiniwa talaga ng Ayan. At dahil syempre, very familiar ang time after time. Syempre, kakakantahin ni Tata Bert yan. Kaya palakpakan natin ulit si Tata Bert. Caught up in circles, confusion is not in you. Past back one night, almost left behind. Suitcase of memories. Time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead, calling to me. I can't hear what you have said. And you say, go slow, I fall behind. The second hand unwind. If you lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. After my vision fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats sound of time. If you lost, you can look and you will find it. Time after time. If you fall, I will catch, I'll be waiting.
ganda, Tata Bert. Cindy Lauper. Cindy Luca. Cindy Lauper. Opo, mga 80s. Ayan. Mga hindi pa naniniwala sa Diyos. 80s. Yan. Sige, Tata Bert. Oh, your sleep is showing. Your sleep is Hoy, showing. ano po yun? Kumbaga, sa nagsasalita ka ng mga bagay-bagay pala, tapos biglang nabibisto. Your sleep is low. Something like that. May tinatawag. Your sleep is? Showing. Showing. Parang half sleep sa mga babae, di ba? Hindi nila napupuna, nakikita pala yun. Yan. Opo. Ayan. Your sleep is showing. Yes. Ayan. Sa akin, Tata Bert, usually, pag kakamustahan sa office, kunwari, how's your day? Oh, I'm a bit under the weather. Yan. Ano yun? Oo, totoo. Tama. Under the weather. Ang under the weather po, ibig sabihin ay hindi po maganda ang pakiramdam. May sakit, gano'n. Kaya under the weather. Siguro ang origin yan dahil pag malamig, sobrang lamig, weather, or kahit sobrang init. So, yun. Probably because of that ailment, you have to go under the knife. Under the Yeah, night. you have to go under the knife. Just like a knife. You have to have surgical operation under the knife. Under the knife. 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 Just like a knife. Yeah. Pwede ko yan. Yun pala yun. Under the, yung under the saya, Tata Bert. You have to go. Go home. Yan. Ano pa pala? Naubos natin yung talaga? yung i-prepare natin. Wow. Pero pa ako nakita dito, Tata Bert. Uy, sige. The ball is in your court. Ayun. Oh, ha? Sa NBA ba to, PBA? Hindi pa pag sinabing the ball is in It's your turn. It's your nasa yung bola? Ikaw naman. Yan. Okay, keep the ball rolling. Oy, ano yun? You just proceed, you just go on with what you're doing. You keep the ball rolling. Yeah. Oh, okay. But be careful because you might kick the bucket. Hindi ko mag-segue. Yan, kalokohan. Go the extra mile. Yeah, meron din. go the extra mile. Ibig sabihin, exceed kung ano yung ginagawa mo pa. Tuloy-tuloy ka lang. Yes. Go the extra mile. Galingan. Hindi porque tapos na, meron ka ka naman lang. yung go farther. Go the extra mile. Correct. Ay, ito Tata Bert, sorry po may mga ano pa pala dito. Bring home the bacon. Uy, talaga yan. Ayan, ginawa ni ni Carlos Yuto. Yes! He was able to brought home the bacon. Yes. Gold medals. Yan. Oo. Ibig sabihin, ipanalo mo. Bakit kaya bacon? Hindi ko rin po alam. Bakit bacon? Ayan. Makatlo. Bring home the tender juicy. Ayan. Bring it home. Nabago pa. Bring home the... Ano pa ba? Madami. Bring home... Pag Pinoy, bring home the adobo. Ang bakit ako Kayo po ba, wala po ba kayong maisishare na narinig nyo or nalalaman nyo ng mga idioms? Yes. Participate po. Kayo, baka may na mga naisip. Kanina, nabanggit ko yung you walk the talk, no? Yung sinabi ko na nga ang meaning yun. Meron din tinatawag na talk the talk. Ay! Meron din you talk the talk. Meaning, to speak convincingly on particular subject. Oh. Nagsasalita ako, nagdilis ka ng particular subject, convincingly, nakukonvince mo yan. You talk the talk. Ay, talk the talk. Ayan. At meron ding, you walk the walk. Meron din. Kaya nga ibig sabihin naman, it suit one's action to one's words. To one's words or to one's work. Okay. To one's words pala. Kung ano yung sinasabi mo, yun din ang Nagawa mo naman. nagawa mo na. Okay. Yan. Yung talk. Whatever. Ano na yan? The door will be open na. Sobra na yan. Yes. Talk na. Ayan. Pa ba?
6 feet under Ay. the ground. Ako, Tata Bert, ayoko pa niyan. I don't wanna kick the bucket. Yan. Ano po ang 6 Tama, yun ano? din ba yun, Tata? Oo. 6 feet under the ground. Lagi yan. Grabe. Oo nga, no? 6 He is already 6 feet under the ground. Oh my gosh, may condolences. Oo. Yan. Ano pa ba? Ay, ito, Tata Bert. The early bird catches the worm. Yan o. Diba? Pag kailangan mo maging maaga para... Kasi Yan ang talo ng maaga ang magaling. Magaling, Something like that, ay, eh, tama. diba? Mas na- Talo ng maaga ang magaling. Yan. Correct. Mas napaliwanag. Early birds catches the worm. Yes. Yan. Baba, Mm. naubusan tayo Oo nga, Tata Bert eh. Titingnan ko pa. When pigs fly, hindi ko ito masyado nagagamit. Ano po ibig sabihin? When pigs fly? Oo nga po. Parang imposible mangyari. Ay, tama. Kasi hindi lumilipad yung Oo. pig. Tama. Parang yung Tama. may Tata isang Bert. ginagamit na ano eh. Sa Tagalog, pag itim ng taga, pag puti ng uwak. Parang similar yan eh. Yes. Opo. Tama. Imposible yun eh. Posible. nga. Possible, yung mga impossible situations. Yes. Pag puti ng taga, pag puti ng uwak, pag itim ng taga. Yan. Tama. Ayan. Ito, kilalang kilala to kay Sherry Hill tsaka kay Sharon Cuneta. Ano yun? Second, ano yun? Yung line niya? Second. I'm not a second rate. Rated. Second. You're a second rate. Trying hard. Copycat. Yan. Copycat. Copycat. Yan. Ang copycat, yun. Gumagaya. Copycat. Yun. Ano pa ba? Siguro naglilista kayo, ano? Ilista nyo. Marami kayo matuloy. In case na may gusto nyong malaman pa na ano man yan, Yes. pwede nyo i-request sa amin. Kung ano. Yes. Pwede tayo mag part 3. Why not? Diba? Part 3 naman, subukan natin si Tata Bert. Millennial and Gen Z. Joke lang. Millennial and Gen Zers. Joke lang. Ano yan? Mga, ano pa ba? Parang, ay, yung Go Bananas, di ba? May show dati, Tata Bert, yung 80s. Oh, Going Bananas. Going Bananas, Going Bananas. di ba? Yan. Yan, Ibig Going sabihin- Bananas. Parang going magulo. Mm. Parang going nuts or ba? Yeah, going nuts Going din. Bananas. Yes, ayun. So, yun na ba yun, Tata Bert? Okay na ba tayo doon? I think so. Pwede na Okay. siguro. Ayan. So, sa akin, ang dami ko rin natutunan na kasi hindi po araw-araw Me too. hindi naririnig yun. So, sana po makatulong to lalo na malay nyo, may mga makausap kayong mga afam. Yan. Hindi, totoo. Totoo po. Parang, parang alam niya pala. Or kahit, kunwari, maglalakad kayo, may itatanong sila. At least, di ba, slightly, tayo, educated tayo. At maganda kasi talagang pakinggan. Ayan. So, tama yun din yung ginagawa ni Tata Bert dati. Talagang hinahanap niya. Tsaka ko niyan, nawala na yung listahan ko, yun lang. Ay, oo nga. Pero marami pa rin na-retain sa Naritin, isip. no? Galing nga po ni Tata Bert. So, yun, lalo na ngayon sa panahon niya, napakabilis na po hanapin ng mga to. So, Ay, take the time. Mag-aaral. Alam mo, maganda yung everyday, may gusto kang matutunan, na alamin. Kahit hindi masyadong malalim, di ba? Parang may mga basic na ganitong exchanges. Kasi, it really starts a conversation. Yun naman tayo. So, yun, sana may mga natutunan kayo at may magamit na kayo bukas. Yes, tama yun. So, bukas mag-check pa si Miss Linda at si Tata Bert. Mga pasyente magpapagamot. Hindi, joke lang po. Pero, yun, sana marami po kayo natutunan. Tata Bert? Maganda kasi, no, isang suggestion na lang or advice na matatawag, no? Magdala kayo lagi ng kahit na piece of paper at writing instrument, ballpen or pencil. Minsan kasi hindi mo alam, may ma-encounter ka ng mga tao nagsasalita using idioms. I-write down yung hindi nyo alam. Then, try to do some research on that or tanongin nyo kami ni Ande para malaman kung ano yung talaga sinasabi ng tao. Pag nahihiya kayong magtanong, ha? Then, pwede nyo i-consulta sa amin. Actually, nahasa ako dyan sa mga idioms na yan dahil ganun ang ginagawa ko. Sa dami ng mga na-encounter, mahilig ako magbasa ng dyaryo eh. Eh doon ko nakikita yun eh.
once na nakita ko yung mga phrases na ganyan, outright, tinitignan ko ang dictionary. Ang ganda ng dictionary ko ngayon, mahal na mahal ko yun eh. Outright, tinitignan ko doon, nakikita ko, at nalalaman ko ang kahulugan ng sinasabi ng mga statement na gano'n. Nakakadagdag po yan, no? Ng knowledge, ng mga impormasyon, at ng mga dapat yung malaman. Ugaliin niyo po yan. Napakaganda. Nakakalibang din, sa totoo lang. Naging pastime ko minsan yan eh. Kaya alam ko. Gandang pastime yung Tata Bert. Oo. Yung mag-aaral ka. Kaya mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan. Yeah. Kung walang knowledge, walang power. Ayan. Kung walang power, hindi kayo nagbayad ng Meralco. Ayan. Mamayang gabi po, 10 p.m. ay online prayer vigil sa mga gusto pong manood ng replay before you hit the sack tonight. Yeah. Wow! Ayan. So, hit niyo yung subscribe and like button. Ayan, ng ating Facebook. Meron din po sa YouTube, Anthony Vivero-AGT. Na website din po, anthonyvivero.com. And tomorrow, Tata At Bert. bukas nga po pala, siyempre gamutan. Bago yung gamutan na yan, yung 173rd lecture natin. Pakinggan nyo po. And interesting po yun. At marami kayong malalaman na impulse. Actually, hindi ko lang inano yung verse na tatalakayin natin, may mga idinagdag pa akong info doon para hindi kayo maguluhan. Thank you, Tata Bert. Ay, Tata Bert, tomorrow sa lecture mo, break a leg, ha? Don't kick the bucket, just break the leg. Okay. Talk, talk, talk. Knock on wood. Ayan. Thank you po. Thank you. God bless.